Ang tanong ng bayan, sino ba talaga ang may kasalanan sa 60 billion PhilHealth issue? Hindi executive ang nagpasok ng provision. Kongreso ang naglagay nito sa GAA. Ang root cause ng problema ay ang provision mismo sa General Appropriation Act, GAA, na pinayagan ilipat ang unused PhilHealth subsidies pabalik sa Treasury. Legislative branch, Congress ang nag-draft, nag-approve at nagpasok ng provision yon. Ang Department of Finance, DOF, and the Executive Secretary acted in good faith. Bakit? Dahil trabaho nila sundin ang provision ng GAA. Batas yun. Kung may mali sa provision ng batas, hindi sila ang may sala. Ang nagbatas ang dapat tanungin. Kaya tama yung linya. They adhered to the GAA provision because that's their mandate. Bago pa man may final ruling ang Supreme Court, inutos ni PBBM ang pagbabalik ng 60 billion. September 20, 2025, Marcos ordered the return of the 60 billion excess funds to PhilHealth. Ibig sabihin, hindi na hinintay ng Pangulong Marcos ang Supreme Court ruling bago ayusin ang issue. This shows political will and executive correction of a legislative flaw. Hindi rin totoong nawala ang 60 billion. Malaking bahagi nito napunta sa HEA, Health Emergency Allowance. Totoo ito, ginamit ang malaking chunk ng pondo para sa HEA payments, lalo na sa mga health workers na matagal nang naghihintay. Kaya hindi ninakaw, hindi na divert illegally, at lalong hindi pinabayaan. Mga kababayan, malinaw ang facts. Kongreso ang naglagay ng probisyon sa GAA. Doon nagsimula ang problema. Ang DOF at Executive Secretary ay kumilos in good faith dahil sinusunod nila ang batas. At bago pa man magsalita ang Supreme Court, inutusan na mismo ni Pangulong Marcos na ibalik ang 60 billion sa PhilHealth, kung saan malaking bahagi ay napunta sa HEA ng ating health workers.